Noong January 2002, ang tahimik at prehisteryosong kapitbahayan ng Rio Pinar na matatagpuan sa mga suburb ng Orlando, Florida ay tumanggap ng mga bagong residente. Ang 19-year-old na si Alexandra West at ang kanyang ina na si Margaret ay lumipat sa isang bahay sa tabi ng pamilyang Matthews. Si Victor Matthews, isang 52-year-old na matagumpay na negosyante, at ang kanyang asawang si Liliana, 48 years old, ay naninirahan sa lugar na ito ng mahigit 10 taon at itinuring na iginagalang ng mga miyembro ng lokal na komunidad. Ang pamilyang West ay mabilis na napalagay sa kapitbahayan. Si Margaret na nagtatrabaho bilang isang nurse ay madalas na nakikihalubilo sa mga kapitbahay at nakikilahok sa mga lokal na kaganapan. Si Alexandra na kamakailan lamang ay nagtapos sa high school ay nagpaplano na magsimulang mag-aral sa isang lokal na kolehiyo. Siya ay isang kaakit-akit na dalagang may masiglang karakter at matatayog na ambisyon. Si Victor Matthews, ang may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na construction company, ay madalas na nagtatrabaho sa bahay. Ang kanyang asawang si Liliana ay kalahok sa gawaing kawang-gawa at naging aktibong miyembro ng lokal na komunidad ng simbahan. Ang dalawang pamilyang ito ay unang nagkita sa isang traditional na barbecue sa kapitbahayan na inorganisa ng Rio Pinar Homeowners Association. Napansin agad ni Victor ang batang si Alexandra. Ang kabataan, enerhiya at kagandahan nito ay lubos na naiiba para sa kanya. Si Alexandra naman ay humanga sa katayuan at karisma ni Victor. Sa mga sumunod na linggo, madalas na mag-cruise ang landas ng dalawang pamilya. Sina Margaret at Liliana ay mabilis na nakahanap ng pagkakatulad, pagtalakay ng mga lokal na balita at pagpapalita ng mga recipes. Minsan ay binibisita ni Alexandra ang mag-asawang Matthews para manghiram ng mga kasangkapan o humingi ng tulong sa maliliit na pagkukumpuni. Palagi namang masaya si Victor na tumulong sa batang kapitbahay na naghahanap ng anumang dahilan upang makipagkwentuhan sa dalaga. Unti-unti nagsimulang makagusto sa isa't isa sina Victor at Alexandra. Madalas silang nakikita sa bakuran, matagal kung magtinginan at sandaling nag-uusap. Nagsimulang mas madalas na magtrabaho sa hardin si Victor. Alam na ang dalagang si Alexandra ay kadalasang dumadaan sa oras na yon. Si Alexandra naman ay nagsimulang madalas na maglakad-lakad sa paligid, umaasang hindi sadyang makasalubong si Victor. Hindi napansin ni Liliana at Margaret ang lumalaking tensyon sa pagitan ni Victor at Alexandra. Para sa kanila, ito ay mga ordinaryong ugnayang magkakapit-bahay lamang. Gayunpaman, lalong natagpuan ni Victor ang kanyang sariling madalas na iniisip ang tungkol sa batang kapitbahay. Pagkukumpara sa dalaga sa kanyang asawa at paghahanap ng higit pang kapintasan sa kanilang pagsasama. Sa pagtatapos ng tagsibol ng 2002, ang relasyon sa pagitan ni Victor at Alexandra ay umabot sa isang bagong antas. Nagsimula silang magpalitan ng mga mensahe at palihim na nakikita sa labas ng bahay. Si Victor, napagod na sa nakagawiang buhay may pamilya, ay natagpuang ang kanyang pagkikipag-usap kay Alexandra ay ang siyang nagpapa-excite ng husto sa kanya. Damdaming para sa kanya ay ang siyang kulang sa pagsasama nila ng asawang si Liliana. Si Alexandra naman ay nabighani ng atensyon ng isang mature at matagumpay na lalaki. Sa simula ng June 2002, ang relasyon sa pagitan ni Victor Matthews at Alexandra West ay humantong na sa isang ganap na pagkikipagkalaguyo. Ang kanilang unang pagtatalik ay naganap sa opisina ni Victor, kung saan inimbitahan niya si Alexandra sa ilalim ng pagkukunwaring pagtalakay sa posibilidad ng summer work sa kanyang kumpanya. May ingat na pinlano ni Victor ang meeting na ito. Sinisigurado na walang ibang tao sa opisina. Nag-order siya ng hapunan sa isang mamahaling restaurant at bumili ng isang buti ng champagne. Si Alexandra, na kinikilig sa atensyon ni Victor, ay sumang-ayon sa nasabing pagkikita. Hindi alam ang tunay na intensyon nito sa kanya. Nagsimula ang gabi sa isang pag-uusap sa negosyo. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang atmosfera. Pinuri ni Victor si Alexandra.
ang kanyang kagandahan at ang kanyang katalinuhan. Si Alexandra naman ay umamin na matagal na siyang humahanga kay Victor. Pagkatapos ng ilang baso ng champagne, mainit na nagtalik ang dalawa ng paulit-ulit hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, magkahalong damdamin ang kanilang naramdaman. Napagtanto ni Victor na nagkamali siya, ngunit hindi niya maiiwasang isipin ang ilang beses na pagtatalik nila ni Alexandra. Nakonsensya naman ang dalaga sa asawa ni Victor na si Liliana, na noon pa man ay napakabait na sa kanya. Ngunit sa parehong oras ay nasasabik tungkol sa bagong relasyon. Sa kabila ng mga paon ng pagdududa, patuloy na nakikita sina Victor at Alexandra. Ginagamit nila ang bawat pagkakataong magkita at palihim na nagtatalik. Nagkikita sila sa mga tindahan at sa mga pagja-jogging. Humahanap lang ng mapagkukublean ng dalawa upang makapagparaos. Gustong-gusto ng dalawa ang excitement na dala ng madalas na patago nilang pagtatalik. Delikado ngunit nakakalulong para sa kanila. Di nagtagal, madalas na rin silang nakikita sa mga motel sa labas ng bayan. Nagtatalik hanggang mag-umaga, nagpapakasasa sa piling ng bawat isa. Nagsimula ng madalas na matagal umuwi si Victor galing trabaho. Idinadahilan sa kanyang asawa na dahil ito sa mahahalagang proyekto. Nagsimula na ring hindi sumasabay sa hapunan si Alexandra. Idinadahilan naman na mag-aaral siya sa bahay ng kaeskwela. Parehong hindi napansin ni na Margaret at Liliana ang mga pagbabago sa pag-uugali ni na Victor at Alexandra. Mabilis na umunlad ang relasyon ng dalawa. Si Victor, pakiramdam na bumata siya at naging kanais-nais, ay nagbibigay kay Alexandra ng mga mamahaling regalo na itinatago naman ng dalaga sa kanyang ina. Para naman kay Alexandra, si Victor ay isang huwarang lalaki, mature at matagumpay na kayang ibigay sa kanya ang buhay na kanyang pinapangarap. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos. Nagsimulang makaranas si Victor ng mga problema sa pananalapi dahil sa lumalaking gasto sa mga regalo at mga lihim na pagkikita nila ni Alexandra. Nagsimula siyang kumuha ng pera mula sa budget ng pamilya. Idinadahilan kay Liliana na ito ay dahil sa pansamantalang problema sa negosyo. Si Alexandra naman ay nagsimulang lumayo sa kanyang mga kaibigan. Ginugugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa paghihintay para sa muli nilang pagkikita ni Victor. Sa pagtatapos ng summer ng 2002, naging tensyonado na ang sitwasyon. Nagsimulang maghinala si Liliana na may mali kay Victor. Napansin niya ang pagbabago sa ugali nito. Naging iritable ito. Madalas na tinitingnan ang kanyang mobile phone at nagbubura ng mga mensahe. Napansin din ni Margaret ang pagbabago sa kanyang anak. Si Alexandra ay naging malihim at madalas na nawawala ng walang paalam. Alam ni na Victor at Alexandra na ang kanilang relasyon ay hindi maaaring magpatuloy ng ganito, kaya't nagsimula nilang pag-usapan ang posibilidad na magtanan. Nangangarap ng bagong buhay malayo sa Orlando. Gayunpaman, nauunawaan ng dalawa na magkakaroon ito ng malubhang kahihinatnan. Mawawalan ng negosyo at reputasyon si Victor at si Alexandra naman ay mawawalan ng pagkakataong makapag-aral. Ang sitwasyon ay umabot sa isang kritikal na punto sa katapusan ng August nang malaman ni Alexandra na nagdadalang tao siya. Ang balitang ito ay gumulat sa kanilang dalawa. Si Victor na natatakot sa iskandalo at diborsyo ay nagsimulang magpanik. Si Alexandra na hindi alam kung paano sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay umaasa lang kay Victor sa paggawa ng mga desisyon. Natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi alam kung anong desisyon ang gagawin at kung paano aalis sa sitwasyong ito nang walang mga sakunang kahihinatnan. Noong unang bahagi ng September 2002, dahil sa pagbubuntis ni Alexandra, kinailangan nilang dalawa na muling isaalang-alang ang kanilang relasyon at mga plano sa hinaharap. Si Victor, na natatakot sa kanyang reputasyon at negosyo, ay iginiit ang pagpapalaglag. Si Alexandra, na lumaki sa isang konserbatibong pamilya, ay nag-aalangan at hindi alam kung ano ang gagawin.
Mas naging tensyonado ang relasyon ng dalawa. Sinisisi ni Victor si Alexandra dahil sa kawalang ingat. Ang dalaga naman ay nakaramdam ng kalungkutan at pinagtaksilan. Ang mga pangarap nilang isang masayang buhay na magkasama ay nawawala sa bawat araw na lumilipas. Samantala, si Liliana Matthews ay nagsimulang makapansin ng mga kakaiba sa ugali ng kanyang asawa. Mas naging iritable ito. Madalas nahuli na kung umuwi galing trabaho at umiiwas sa mga pag-uusap. Sinuri ni Liliana ang mga bank statements at natuklasan ang malalaking cash withdrawals na hindi maipaliwanag ni Victor. Sa kabilang banda, napansin din ni Margaret ang mga pagbabago sa ugali ng kanyang anak. Si Alexandra ay naging malungkutin, madalas na umiiyak at nagrereklamong masama ang pakiramdam. Hinala ng kanyang ina na may problema ito sa kolehiyo o sa kanyang mga kaibigan. Ngunit tumanggi si Alexandra na magsalita tungkol sa mga dahilan ng kanyang kalagayan. Noong kalagitnaan ng September, nagkita sina Victor at Alexandra sa isang motel sa labas ng bayan upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Nauwi sa matinding pagtatalo ang pag-uusap na ito. Sinabi ni Alexandra na ayaw nang ipalaglag ang kanyang dinadala at sasabihin sa lahat ang totoo. Napagtanto ni Victor na masisira nito ang kanyang buhay, nakiusap siya sa dalaga na ilihim ang lahat. Pagkatapos ng pagkikitang ito, sinimula ni Alexandra na iwasan si Victor. Tumigil siya sa pagsagot sa mga tawag at mensahe nito. Natakot si Victor na baka sabihin ni Alexandra ang lahat kay Liliana o Margaret, kaya't sinimulan niyang sundan ang dalaga kahit saan ito magpunta. Sinusubukang makipag-usap sa kanya. Sa pagtatapos ng September, ang sitwasyon ay umabot sa sukdulan. Si Alexandra, na pagod na sa stress at sa patuloy na panggigipit ni Victor, ay nagpa siyang sabihin na sa kanyang ina ang lahat. Nagdesisyon siyang makikipag-usap sa kanyang ina sa October 1. Nagpaplanong ipagtapat dito ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbubuntis at sa relasyon kay Victor. Nalaman ni Victor ang mga plano ni Alexandra mula sa isang kakilala. Natanto na ang kanyang buhay ay maaaring gumuho sa anumang sandali. Nagpasya siyang makipagkita kay Alexandra sa huling pagkakataon. Umaasang makumbinsi ito na itago ang kanilang sikreto. Ang pagkikitang ito ay nakaschedule sa gabi ng September 30. Sa bahay mismo ni na Alexandra nang si Margaret ay may duty sa gabi sa ospital. Gabi ng September 30, 2002, ipinarada ni Victor ang kanyang sasakyan, ilang bloke ang layo mula sa bahay ni na Alexandra at naglakad patungo sa bahay. Balisa siya at tensyonado. Alam na ito na ang kanyang huling pagkakataon para kumbinsihin si Alexandra na itago ang kanilang sikreto. Pinapasok ni Alexandra si Victor sa bahay bandang alas 9 ng gabi. Namumutla ang dalaga at halatang kinakabahan. Nagsimula ng mahinahon ng pag-uusap, ngunit hindi nagtagal ay nauwi sa matinding pagtatalo. Nakiusap si Victor kay Alexandra na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang relasyon at tungkol sa pagbubuntis nito. Nangako ng suportang pinansyal at tulong sa paglutas ng problema. Giit naman ni Alexandra, hindi na siya mabubuhay sa kasinungalingan at gusto niyang isilang ang bata. Nagpatuloy ang pagtatalo ng mahigit 1 oras, lalong naging agresibo si Victor. Tumataas na ang kanyang boses. Si Alexandra naman, na natatakot na sa kanyang inaasal ay sinusubukan na siyang palabasin ng bahay. Sa sandaling ito, si Victor, na nawalan na ng kontrol sa kanyang sarili ay hinawakan si Alexandra sa lalamunan. Ang pagpupumiglas ni Alexandra ay tumagal ng ilang minuto. Si Victor na mas malakas ay patuloy na pinipiga ang lalamunan ng dalaga kahit na tumigil na ito sa pagpupumiglas. Nang tuluyan na siyang bumitaw, hindi na humihinga si Alexandra. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, nataranta si Victor. Nagsimula siyang umikot sa buong silid. Sinusubukang malaman kung ano ang susunod na gagawin. Alam niyang hindi siya basta-basta makakaalis dahil ang bakas ng kanyang presensya ay nasa kung saan-saan sa loob ng tahanan. Nagpasya si Victor na palabasing may naloob sa bahay para magnakaw. Sinimulan niyang pagbabaliktarin ang mga kasangkapan, binuksan ang mga drawers upang pagmukhaing may pagnanakaw na naganap.
Pagkatapos ay kinuha niya ang laptop ni Alexandra at ilang mahalagang bagay upang suportahan ang bersyon ng pagnanakaw. Nang matapos ay lumabas si Victor ng bahay sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Maingat na inilak ito palabas. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan, sinusubukang hindi makaakit ng anumang atensyon. Sa pag-uwi, itinapon niya sa iba't ibang basurahan ang mga gamit ni Alexandra. Pag-uwi ng hating gabi, nalaman ni Victor na gising pa si Liliana. Sinabi niya sa asawa na naantala lamang siya sa trabaho at mabilis na nagpunta sa shower upang hugasan ang mga bakas ng krimen. Buong gabi hindi makatulog si Victor. Nahihirapan sa realisasyon sa kanyang ginawa. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit umaasa siyang maiiwasan niya ang parusa. Noong umaga ng October 1, ang wala ng buhay na katawan ni Alexandra ay natuklasan ng kanyang ina na umuwi mula sa trabaho. Ang mga sigaw ni Margaret ang gumising sa mga kapitbahay na tumawag ng mga pulis. Mabilis namang nagsimula ang isang pagsisiyasat. October 1, 2002, bandang alas 7 ng umaga, nagising si Liliana at natuklasang wala na sa kama ang kanyang asawang si Victor. Ito ay hindi pangkaraniwan dahil karaniwan pa itong natutulog hanggang sa tumunog ang alarm. Bumaba si Liliana at nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa garahe. Paglapit sa pintuan ng garahe, nakita niya si Victor na nagmamadaling nag-iimpake ng ilang gamit sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa mga gamit na ito, napansin niya ang isang kamisetang may bahid ng dugo na suot ni Victor noong nakaraang gabi. Nagulat si Liliana sa kanyang nakita at tahimik na napaatras, hindi na iintindihan ang nangyayari. Sa sandaling yon, isang sasakyan ng pulis na may sirenang tumutunog ang mabilis na dumaan patungo sa bahay ni Margaret. Si Victor, nang marinig ang sirena ng pulisya, ay tumakbo palabas ng garahe at nabangga si Liliana sa pasilyo. Bakas sa mukha ni Victor ang desperasyon at takot. Humingi ng paliwanag si Liliana. Napagtanto ni Victor na hindi na posibleng itago pa ang katotohanan, ay umamin sa pagtapos kay Alexandra. Sinabi niya kay Liliana ang tungkol sa relasyon nila ni Alexandra, ang pagbubuntis nito at kung paanong nawala ng kontrol ang lahat noong nakaraang gabi. Nawasak si Liliana. Ang ilang taon ng kanilang pagsasama, lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho sa isang iglap. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang isang mabigat na florerang nakatayo sa isang mesa sa pasilyo at hinampas si Victor sa ulo. Bumagsak sa sahig si Victor, ngunit sinubukang bumangon. Si Liliana, na wala ng kontrol sa sarili, ay nagpatuloy sa paghampas ng florera sa ulo ni Victor hanggang sa tumigil na ito sa paggalaw. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, napasubsob si Liliana sa sahig dahil sa pagkabigla sa tabi ng katawan ng kanyang asawa. Ilang minuto siyang ganon, hindi alam ang susunod na gagawin. Pagkatapos parang nagising, bumangon siya at tumawag ng mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, agad na umamin si Liliana sa kanyang pagtapos sa kanyang asawa. Sinabi niya sa mga otoridad ang lahat ng nalaman niya kay Victor tungkol sa relasyon nito kay Alexandra at tungkol sa pagtapos nito sa dalaga. Nagulat ang mga pulis. Dumating sila upang imbestigahan ng isang pagpatay at ngayon ay nahaharap sa dalawa. Si Liliana ay agad na naaresto sa pinangyarihan. Ang balita ng double murder ay mabilis na kumalat sa Orlando. Agad na kinuha ng local media ang kwento na nangakong magiging pinakamalaking iskandalo ng taon. Nagsimula ang pulisya ng malawakang imbestigasyon. Hinalughog nila ang bahay ng magkabilang pamilya. Nagtanong sa mga kapitbahay at sa mga kasamahan ni Victor. Si Margaret ay nasa estado pa rin ng pagkabigla na matapos matuklasan na ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak ay inalagay sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Kailangan niyang hindi lamang makayanan ang pagkawala ng kanyang anak, ngunit alamin din ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa lihim na buhay nito. Ang pagsisiyasat sa dobleng pagpatay sa Rio Pinar ay nagsimula kaagad pagkatapos ng pag-amin ni Liliana Matthews. Ang mga investigador na sina John Harris at Sarah Chan
ay itinalaga bilang mga nangungunang investigador sa kasong ito. Ang kanilang unang gawain ay ang magtatag ng tumpak na kronolohiya ng mga pangyayari at mangalap ng lahat ng posibleng ebidensya. Sa tahanan ng pamilyang West, nakita ng mga forensic experts ang mga palatandaan ng pagkikibaka sa sala. Nakuha nila ang mga fingerprints ni Victor sa liig ni Alexandra na nagpapatunay sa kanyang pag-aamin sa pagtapos sa dalaga. Nakita rin ng mga eksperto ang mga bakas ng DNA ni Victor sa iba't ibang bagay sa bahay na nagpapahiwatig ng kanyang presensya doon. Sa bahay naman ng mga Matthews, nakatuon ang mga investigador sa lugar ng pagtapos kay Victor. Ang florerang ginamit ni Liliana sa paghampas sa ulo ni Victor ay natagpuan sa tabi ng katawan nito. May mga fingerprints ito ni Liliana at mga bakas ng dugo ni Victor. Natukoy ng mga eksperto na ang nakalagot ng hininga nito ay sanhi ng maraming hampas sa ulo. Ang mga investigador ay nagsagawa ng masusing pagtatanong sa mga kapitbahay. Marami ang nagkumpirma na madalas nilang makita si Victor malapit sa bahay ni na Alexandra, ngunit hindi nag-isip na may kakaiba, ni hindi sila naghinalang may relasyon na pala ang dalawa. Ang mga kasamahan ni Victor mula sa kanyang construction company ay nagulat din sa balita. Iniulat nila na nitong mga nakaraang buwan, madalas nawala sa trabaho si Victor. Idinadahilan bilang mahalagang mga pagpupulong sa mga kliyente. Ang mga dokumento sa pananalapi ng kumpanya ay nagpapakitang si Victor ay nag-withdraw ng malaking halaga ng pera na pinaniniwalaan ng mga investigador na ginagastos niya kay Alexandra. Ang mga kaibigan naman ni Alexandra sa kolehiyo ay nagulat din na kamakailan lamang ang dalaga ay hindi na sumasama sa kanila at madalas na lumiban sa mga klase. Napansin ng ilan sa kanila ang mga mamahaling regalo ng dalaga, ngunit tumanggi itong magsalita kung saan ito nanggaling. Ang mga electric gadgets na pagmamayari ni Victor at Alexandra ay naging mahalagang ebidensya. Ang mga binurang mensahe mula kay Victor ay natagpuan sa mobile phone ni Alexandra. Kinumpirma ng mga mensaheng ito ang kanilang romantikong relasyon at ang pagbubuntis ni Alexandra. Kinumpirma din ng medikal na pagsusuri na si Alexandra ay 8 linggong buntis sa panahon ng pagtapos sa kanya. Tugma ito sa testimonya ni Liliana tungkol sa pag-aamin ni Victor. Sinuri din ng mga investigador ang alibi ni Liliana noong gabi ng insidente at nalamang nag-iisa lang talaga siya sa bahay, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa. Kinumpirma naman ng mga kapitbahay na nakita nilang umalis si Victor noong gabing yon at umuwi lagpas ng hating gabi. Habang umuusad ang investigasyon, pinagsama-sama ng mga investigador ang isang kumpletong larawan ng mga pangyayari. Itinatag nilang si Victor sa panik sa posibleng pagkakalantad ay tinapos si Alexandra sa isang sandali ng desperasyon. Si Liliana nang malaman ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang krimeng nagawa nito ay pabigla-biglang gumanti at pinatay ang kanyang asawa. Ang tanggapan ng taga-usig nang matanggap ang mga resulta ng pagsisiyasat ay nagsimulang maghanda ng mga kaso laban kay Liliana Matthews. Sa kabila ng mga pangyayari na humahantong sa pagtapos kay Victor, hinihiling ng batas na si Liliana ay managot sa nagawang krimen. Ang paglilitis kay Liliana Matthews ay nagsimula noong March 15, 2003 sa Orlando Circuit Court. Napuno ang courtroom. Ang mga reporters, mga lokal na residente at mga kamag-anak ng namatay ay umuko pa sa lahat ng magagamit na upuan. Si Prosecutor Michael Donovan ay kumakatawan sa prosekusyon. Iginiit niya na ang mga aksyon ni Liliana ay pinag-isipan at kwalipikado ang mga ito bilang unang antas ng pagtapos ng tao. Sinabi ni Donovan na si Liliana ay may sapat na oras upang mapagtanto ang kanyang ginawa sa pagitan ng mga hampas, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ito hanggang sa malagutan ng hininga si Victor. Ang depensa ni Liliana ay kinatawan ng makaranasang abogadong si Jason Burke. Itinayo niya ang pagtatanggol batay sa pansamantalang pagkabaliw at isang estado ng epekto. Sinabi ni Burke na kumilos si Liliana sa ilalim ng impluwensya ng matinding emosyonal na pagkabalisa
Pagkatapos malaman ang tungkol sa pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa at ang pagkakasangkot nito sa pagtapos kay Alexandra. Sa loob ng 2 linggo, dininig ng korte ang mga patotoo mula sa maraming mga saksi. Ang mga investigador na sina Harris at Chan ay inilahad ang resulta ng investigasyon. Detalyadong inilalarawan ang kronolohiya ng mga pangyayari. Si Margaret, ang ina ni Alexandra, ay nagpatotoo bilang saksi. Ang kanyang emosyonal na pananalita ay gumawa ng isang malakas na impresyon sa hurado. Nagkwento siya tungkol sa kanyang anak, kung paano niya natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito at ang pagkabigla ng malaman ang katotohanan tungkol sa relasyon nila ni Victor. Si Liliana mismo ay nagpatotoo din. Inilarawan niya ng detalyado ang mga pangyayari noong umagang yon, ang kanyang reaksyon sa pag-amin ng kanyang asawang si Victor at kung ano ang kanyang naramdaman sa sandali ng pagtapos niya rito. Nagpahayag din siya ng matinding pagsisisi at humingi ng tawad sa pamilya ni Alexandra. Pagkatapos ng 3 araw na pagdinig, narating ng hurado ang hatol. Nakita nilang guilty si Liliana ng manslaughter at tinatanggihan ang parehong bersyon ng prosekusyon ng first-degree murder at ang argumento ng depensa ng insanity. Noong April 22, 2003, hinatulan si Liliana Matthews ng 15 years na pagkakakulong na may posibilidad na parol pagkatapos ng 10 taon. Ang pag-anunsyo ng hatol ay nagdulot ng magkahalong reaksyon sa silid hukuman. Ang mga taga-suporta ni Liliana ay itinuturing na masyadong malupit ang hatol, habang ang mga kamag-anak naman ni Alexandra ay hindi nasiyahan na si Liliana ay hindi nakatanggap ng mas matinding parusa. Tinanggap ni Liliana ang kanyang sentensya nang walang nakikitang emosyon. Bago siya dinala, muli siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Alexandra at nagpahayag ng matinding panghihinayang sa nangyari. Si Liliana Matthews ay nagsimulang magsilbi sa kanyang sentensya sa isang kulungan ng kababaihan sa Florida. Inihayag ng kanyang mga abogado ang kanilang intensyon na maghain ng apela, ngunit ang mga pagkakataon na mapagaan ang kanyang sentensya ay maliit. Ibinenta rin ang kumpanya ng asawa niyang si Victor. Bahagi ng mga nalikom ay napunta upang kabayaran sa pamilya ni Alexandra sa pamamagitan ng desisyon ng korte bilang bahagi ng isang sibil na kaso. Shoutout po kina Bilog Maldita, kay Jovi and Mix Unlimited from Compostela, Cebu, kay Kimberly Ann Lorenzo, at sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat.